Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni Kuya Mar. Taong 1988, Maslog, Samar Island. Itong mga panahong ito, naghahanda ang tiyuhin ni Kuya Mar para sa kasal nila ng asawa niya. Todo asikaso sila sa lahat ng pangangailangan. Alam niyo naman sa probinsya, di ba? Kapag may ganitong klase ng piging, talagang ilang araw nilang pinaghahandaan. Katwiran nila, isang beses lang kasi yun nangyayari sa buhay ng tao. Kaya dapat, yung gaganaping piging, hindi malilimutan habang buhay. Lahat sila abala nung unang araw. Gaganapin kasi yun sa lupa ng tatay ng tiyuhin ni Kuya Mar. Tapos ilang baboy yung kakatayin nila. Gawa ng marami silang mga bisita. Kasama ding tumutulong doon yung pamilya ng babae. Umaga pa lang, lahat sila kumikilos na para maraming magawa. Nung sumapit na yung hapon, medyo mainit na yung ulo ng asawa ng tiyuhin ni Kuya Mar. Yung bang parang iritable na siya sa lahat. Eh diba dapat masaya siya? Kasi kasal niya yung pinaghahandaan eh. Pero sadyang may saltik lang to sa utak. Yung wala sa lugar na pagtataray. Merong kamag-anak itong tiyuhin ni Kuya Mar na nakatoka sa pagluluto ng merienda para sa lahat. Ang niluto niya para sa araw na yon, arroz caldo. Habang kumakain sila, maya't maya ang reklamo ng asawa niya. Kesyo matabang, malabnaw, hilaw yung manok, kung ano-ano pang panglalait yung sinasabi niya. Lingid sa kaalaman niya, paspasang niluto yun ng tiyahin ni Kuya Mar kasi nagugutom na yung tatay niya. Inawat ito ng tiyuhin ni Kuya Mar kasi sobra na yung lumalabas sa bibig niya. Matapos yan, kumain na lang sila ng tahimik. Nawala tuloy yung saya nung araw na yon dahil sa asawa niya. Nung matapos na silang kumain, tumayo yung tiyahin ni Kuya Mar na nagluto. Agad-agad sinundan niya ito kasi alam na laking Samar to. Meron itong gagawing hindi maganda. Nung nasa kusina na sila, iyak ng iyak yung tiyahin niya kasi sobra siyang napahiya dahil sa nangyari. Ang sabi ng tiyuhin ni Kuya Mar, pagpasensyahan na lang kasi pagod lahat sila eh. Siya na lang yung humingi ng dispensa para sa asawa niya. Naging maayos naman yung pag-uusap nila at napatawad na din ito ng tiyahin niya. Kinaumagahan, bumalik sa normal ang lahat. Paspasa na sa kanika nilang mga trabaho. Sa susunod na araw na kasi yung kasal. Tapos yung iba't ibang bisita nilang galing pa sa malalayong lugar, isa-isa na ding nagsisidatingan. Maaga silang natapos nun. Tapos gumawa ng palamig itong tiyahin niya. Habang nagpapahinga, isa-isa silang binibigyan ng palamig ng tiyahin niya. Medyo nagduda yung tiyuhin ni Kuya Mar. Kasi sa lahat ng palamig doon, yung sa magiging asawa niya yung iba yung kulay. Sa paningin ng asawa niya, normal na palamig yun. Pero dito sa tiyuhin ni Kuya Mar, iba ang tingin niya. Imbis na kulay arnibal, parang berde yung tingin niya. Pumasok kaagad sa utak nito na meron yung halong lason. Kasi yung tiyahin niya, kilalang manlalason din sa Samar. Agad-agad inagaw ng tiyuhin ni Kuya Mar yung iinumin ng asawa niya. Ang sabi na lang niya dito,
Nagpalit sila ng inumin kasi mas gusto niya yung mas maraming yelo. Pagbalik niya ng tingin niya sa tiyahin niya, nanlaki ang mga mata nito. Parang gulat na gulat. Doon niya napagtanto na meron ng lason yon. Harap-harapan, ininom ng tsuhin ni Kuya Mar sa harap ng tiyahin niya yung palamig na may lason. Nagsisisigaw ito at parang takot na takot. Dali-daling tumakbo papunta sa loob yung tiyahin niya, tapos merong kinuhang maliit na bote. Agad-agad sinalpak niya yon sa bibig ng tsuhin ni Kuya Mar. Lahat ng tao doon, gulat na gulat kung bakit ganun yung reaksyon niya. Maya-maya pa, biglang tumumba yung tsuhin ni Kuya Mar. Matapos nun, hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya. Nasa kwarto siya tapos maraming tao. Nakita niyang parang katatapos lang na umiyak ng asawa niya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Pinaliwanag sa kanya ng asawa niya na aminado yung tiyahin niya sa ginawa nitong tangkang panglalason sa kanya. Buti na lang kinuha niya yung palamig. Kung siya pala ang nakainom nun, malamang patay na siya ngayon. Yung panglunas, pinainom sa kanya ng tiyahin niya agad-agad. Habang hindi pa kumakalat yung lason sa buong katawan niya. Laking pasasalamat na lang din nilang mag-anak kasi hindi paluha yung ginamit na lason. Kung nagkataong paluha yun, patay na siya ngayon. Bigla na lang umiyak ulit yung asawa niya at yumakap sa kanya. Pagbangon niya, hinanap niya yung tiyahin niya. Tanong agad niya, "Nasa na?" Walang sumasagot sa kanya. Ang sinasabi na lang ng mga nandoon, magpahinga na lang siya. Huwag na munang isipin. Pero makulit tong tsuhin ni Kuya Mar. Tanong siya ng tanong kung nasaan na. Meron lang siyang gustong itanong. Hanggang nagsalita na yung tatay niya. Ang sabi nito sa kanya, pinalayas nila. Pero bago nila pinalayas, binaklasan nila ng mga gamit. Ibig sabihin, yung kakayahan nitong panglalason at pangungulam, inalis nila. Baka kasi gumanti. Tapos pinutulan din nila ng isang daliri bilang kabayaran sa muntik niyang pagkamatay. Pumayag naman yung tiyahin niya na putulan siya ng daliri. Kesa naman patayin siya. Matapos ang lahat-lahat ng insidenteng yun, naging matagumpay naman yung kasal nilang mag-asawa. Lumipas ang ilang mga buwan, nabuntis itong asawa niya. Grabe yun maglihi, maya't maya kumakain. Tapos kapag may mga naglalako ng kakanin sa tapat ng bahay nila, walang patid yun. Bumibili siya kahit tig-iisang hiwa lang. Ang sa kanya lang naman, gusto niyang matikman yun. Pero 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Nagtataka itong tsuhin ni Kuya Mar kasi yung tiyan ng asawa niya, ang bilis lumaki. Wala pa ngang 3 buwan na buntis yun. Kinakapa-kapa niya yung tiyan. Sobrang tigas nun. Tinanong niya yung asawa niya kung masakit ba kapag sinusundot niya. Ang sabi nito sa kanya, hindi naman. Parang normal na tiyan lang naman. Hanggang kinagabihan nung araw din na yun, naalimpungatan yung tsuhin ni Kuya Mar. Gawa nang naiihi siya. Pagtingin niya sa bintana nila, may nakita siyang nakaupo na mahaba yung buhok. Doon sa parte ng bahay nila na yun, wala kang tutungtungan ng paa. Pagtapos kasi ng bintana, rektang mahuhulog ka na sa baba.
Nasa second floor kasi yun. Madilim. Hindi niya makita kung sino. Lalapit na siya dito nang biglang tumalon yun. Hinabol niya. Pagtingin niya sa baba, nakatingala ito sa kanya habang nakangiti. Ang sabi ng tsuhin ni Kuya Mar, itim na itim ang mga labi nun. Buhaghag yung buhok na makapal. Tapos yung muka, napakaraming sugat. Sinigawan niya. Sabi niya, "Sino ka? Ha?" Itinaas nito ang kamay niya. Sabay "Shhh! Makikising yung asawa mo." Minura ito ng tsuhin ni Kuya Mar. Ang sabi niya, Mangkukulam ka ba? Hindi mo ako kilala? Nananalo ka?" Biglang gumilid ang ulo nun. Tapos tumawa ng malakas habang tumatakbo papalayo sa bahay nila. May alam itong tsuhin ni Kuya Mar. Nagpalipad hangin ito doon sa mangkukulam habang tumatakbo. Pero nawala na yun sa paningin niya. Sa sobrang takot, tumakbo siya sa tatay niya para sabihin kung ano yung nangyari. Nagtanong ito sa kanya kung ano yung mga senyales na binigay ng mangkukulam. Ang sabi nitong tsuhin ni Kuya Mar, ang mga ginawa ng mangkukulam habang kausap siya. "Shh! Magising yung asawa mo." Napamura yung tatay niya sa mga narinig nito. Sabi sa kanya, papatayin nun yung asawa mo. Tumakbo silang magtatay para balikan yung asawa niya. Nakita nilang lobong-lobo na yung tiyan nun. Tapos maraming gumagalaw-galaw sa ibabaw. Pero ang nakakapagtaka, tulog yung asawa niya. Wala man lang tong reaksyon. Hindi man lang nasasaktan o kung ano. Gumawa agad ng mga pangontra yung tatay niya habang hinihilot-hilot nito yung tiyan para ibalik yung kulam doon sa gumawa. Biglang nagising yung asawa niya tapos sumigaw ito ng napakalakas. Nilapitan niyo ng tsuhin ni Kuya Mar para pakalmahin. Doon na nagsimulang magsisisigaw ito dahil sa sakit na nararamdaman niya. Parang ginigiling yung bituka niya nung mga oras na yon. Sabayan pa ng dumudumi na siya ng buo-buong dugo. Lahat sa bahay nila nagising dahil sa ginagawang ingay ng asawa niya. Nagtulong-tulong na din yung may mga alam sa kulam at barang para maibsan yung sakit na nararamdaman ng asawa niya. Pero wala. Napakalakas na nung kulam na nasa loob ng katawan niya. Para bang itinanim ito ng napakatagal na. Maya-maya pa, bigla namang suka ng suka yung asawa niya. Pero hindi pagkain ang sinusuka nito, kundi mga putik, dumi, damo, at kung ano-ano pa. Kasabay niyan, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagdumi ng buo-buong dugo. Halos mabaliw na yung tsuhin ni Kuya Mar. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi din naman matawag ng mga kamag-anak niya yung mangkukulam, gawa ng hindi nila makontrol yung asawa niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na itong tumigil sa paggalaw at binawian ng buhay. Tama kayo nang narinig. Namatay yung asawa ng tsuhin ni Kuya Mar at yung batang nasa sinapupunan nito. Nabalot ng katahimikan yung bahay nila. Pero itong tsuhin ni Kuya Mar,
galit at gustong-gustong gumanti. Lahat ng paraan na alam niyang matutunton yung mangkukulam, gagawin at gagawin niya. Pero, hindi na pala kailangan. Nung araw ng lamay ng asawa niya, pinagplanuhan nilang magtatay yung mga gagawin nilang ritual para ibalik yung ginawa ng mangkukulam sa asawa niya. Hanggang sa yung tiyahin na pinalayas nila noon, bumalik. Bitbit nito yung panganay niyang anak na babae. Kilala yun ng tiyuhin ni Kuya Mar. Siyempre, pinsan niya yun eh. Yayakap sana si Kuya Mar kasi matagal niyang hindi nakita ang mga ito eh. Pero dumidistansya ito sa kanya. Parang, wag kang lalapit. Hindi nito rektang sinasabi sa kanila na yung anak niya ang may gawa ng kulam. Kasi alam nilang magkakaroon ng gulo doon. Alam nilang magagalit lahat ng tao. Majority ng tao sa lamay, puro kamag-anak ng babae. Niyaya nila yung tiyuhin ni Kuya Mar. Ang sabi nitong tiyahin niya, meron lang siyang sasabihin. Nag-usap silang tatlo nun sa malayo. Dala siguro ng konsensya nitong tiyahin niya, bigla-bigla na lang itong lumuhod sa harap niya at nagmakaawa sa buhay ng anak niya. Iyak ito ng iyak na halos halikan na niya yung paa ng tiyuhin ni Kuya Mar. Dala ng bugso ng galit, walang sabi-sabi, binunot ng tiyuhin ni Kuya Mar yung itak niya. Tapos umamba itong sasaksakin niya sa leeg yung pinsan niya. Nang tumayo yung tiyahin niya at itinulak siya. Nakatakbo yung anak ng tiyahin niya. Sa galit nitong tiyuhin ni Kuya Mar, dinamay na niya yung sarili niyang tiyahin. Yun na yung pinagbuntungan niya ng galit. Pinagtataga niya ang kamay nito hanggang sa maputol. Matapos yan, sumigaw yung tiyuhin ni Kuya Mar na habulin yung pinsan niya. Lahat ng tao sa lamay, mabilis na rumesponde para habulin yun. Pero, nung pumasok ito sa madilim na parte ng talahiban, hindi na nila ito nakita. Pero yung tiyahin niya buhay. Putol lang yung kamay. Nakonsensya bigla yung tatay ng tiyuhin ni Kuya Mar. Nakakaawa kasi yung itsura eh. Kapatid niya yun. Tinayo niya ito. Tapos ang sabi niya, pabalikin yung anak niya. Yun ang dapat magbayad ng kasalanan. Hindi siya. Kinakausap niya yung kapatid niya habang inaawat ng mga tao yung tiyuhin ni Kuya Mar. Kasi gustong-gusto niyang patayin yung sarili niyang tiyahin. Ang hiling lang ng tatay nito ni Kuya Mar, sabihin sa kanya kung saan pinadaan yung kulam para mabilis niyang maibabalik yun sa gumawa. Isasama niya yun sa mga ritual at panalangin niya. Maya-maya pa, umamin itong tiyahin ni Kuya Mar na pinadaan nila yon sa pagkain. Tanong ng tatay niya, pagkain? Paano? Malayo kayo dito. Ang sabi niya, anak niya yung naglalako ng mga meriendang kakanin sa tapat ng bahay nila. Lahat yon merong kargang dasal para patayin yung asawa ng tiyuhin ni Kuya Mar. Inaawat niya yung anak niya pero ayaw magpaawat nun. Gustong-gustong gumanti. Wala naman siyang magawa kasi wala na siyang karga eh. Nung nahimasmasan na yung tiyuhin ni Kuya Mar, naging okay na to. Ang sabi niya, patatawarin na lang niya yung tiyahin niya.
Pero yung pinsan niya, itutuloy nila yung pagbabalik ng kulam doon hanggang sa mamatay. Wala na silang narinig pang sagot sa tiyahin niya. Pero mula nung umpisa hanggang sa matapos yung lamay, ang dudon yung tiyahin niya habang nagpapagamot ng sugat. Pagpapakita yon ng pagsisisi sa lahat ng ginawa ng anak niya. Matapos ang lamay, pinauwi na lang nila ito sa bahay niya. Ang sabi nila, huwag na lang magpapakita kahit kailan. Matapos yan, tinuloy na nila lahat ng klase ng ritual nila para ibalik yung kamatayan doon sa anak ng tiyahin niya. Tinanong ko kay Kuya Mar kung ano-ano yon. Ang sabi niya, hindi na dapat pang magkwento. Medyo malalim na kasi kapag sinabi niya pa sa akin. Hanggang ngayon, wala pa ring asawa yung tiyuhin niya na ito. Matanda na din kasi. Tsaka, mula nang mangyari yan sa kanya, dala na din ang trauma niya. Inalis na niya sa sistema niya yung pagkain sa oras ng merienda. Okay, opinyon ko sa kwento. Normal talaga sa mga mangkukulam at mambabarang yung ganyang klase ng gawain. Yung tipong gantihan, patayan, ubusan ng lahi. Kasi pareho silang nasa kaliwa eh. Ano ba kapag nasa kaliwa ka? Di ba? Palakasan ng gamit, subukan. Kaya normal sa kanila yun. Pero interesado ba kayo kung sino ang mas malakas sa mangkukulam at mambabarang? At kung ano-ano